May tanong ako sa'yo. Ilang beses mo na bang sinabi sa sarili mo na gusto kong mag-YouTube, pero hanggang ngayon wala ka pa rin nauumpisahan? Hindi dahil tamad ka, hindi dahil wala kang talento, kundi dahil hindi mo alam kung saan magsisimula, kung anong camera ang bibilhin, kung paano mag-setup, kung paano magsalita sa harap ng camera, at kung ano ba talaga ang kailangan para makapag-upload ng maayos na video. Sa video na to, ituturo ko sa iyo ang step by step kung paano gumawa at mag-film ng isang YouTube video. Pag-uusapan natin dito, ano ang mga basic at advanced na kagamitan, paano pumili ng tamang camera, o kung kailangan mo ba talaga ng camera, ilaw at audio setup, paano gumawa ng script, paano mag-film ng hindi awkward, paano mag-edit, at ano ang dapat mong gawin bago at pagkatapos mong mag-upload. Kung seryoso ka na dito magsimula sa YouTube, umpisa ka dito. Bago tayo mag-usap tungkol sa camera, kailangan muna natin pag-usapan ang mindset. Kung mali ang mindset mo, hindi ka tatagal dito sa YouTube. Unang mindset, hindi mo kailangan ng perfect setup para magsimula. Maraming tao ang hindi nagsisimula dahil iniisip nila, kailangan ko muna ng DSLR, kailangan ko muna ng studio, kailangan ko muna ng magandang background. Hindi. Ang kailangan mo muna, clarity. Ano ba ang content mo? Sino ba ang target audience mo? Anong value ang ibibigay mo? Kailangan malinaw yan. At doon pa lang magiging meaningful ang mga gamit. Pag-usapan na natin ng basic setup. Tatlong bagay lang ang kailangan mo para makapag-film. Camera, audio, at ilaw. So yung number one natin is camera. Okay, pag-usapan natin. Unahin natin ang camera. Kung beginner ka, pwede ka magsimula gamit ang cellphone mo. Diyan ako nagsimula guys. Cellphone lang. Basta malinaw ang camera at kaya mag 1080p. Sapat na yan. Kung may budget ka naman, pwede ka mag mirrorless or DSLR. Pero tandaan mo, hindi camera ang nagpapaganda ng content, kundi ikaw. Mas importante ang message kaysa megapixels. Number 2 is audio. Ito ang pinaka-underrated. Maraming beginners ang nagfo-focus sa camera, pero pangit ang tunog. Kapag pangit ang audio mo, mas mabilis mag-leave ang viewers. Pwede kang gumamit ng lavalier mic, USB microphone. Kung wala pa, pwede na muna yung earphones na may microphone. Eto mga kabady, may napanood ako na video. Ang sabi, ang audio daw is 50% ng content natin. So kapag pangit yung audio, may tendency na mag-leave yung viewers mo sa panonood nila. Mas kayang patawarin ng mga viewers yung pangit na video kaysa pangit na audio. For example guys, maganda yung video mo 4K, pero yung audio mo para ka nasa loob ng tunnel or para ka nasa loob ng drum, kulob at basag. So, magtatagal ka bang manood kapag ganun? Mas gugustuhin ko na yung malabong video pero malinaw na audio kaysa naman maganda nga yung video pero pangit ang audio. Clear audio is more important than 4K video. Number 3, ilaw. Hindi mo kailangan ng mahal na ring light agad. Pwede kang gumamit ng natural light. Humarap ka sa bintana. Ang sikreto sa ilaw ay direction. Huwag sa likod ang ilaw. Dapat nasa harap mo. Kapag malinaw ang mukha mo, mas professional agad ang dating. Dito madalas nagkakamali ang beginners. Hindi sila nagsusulat. Diretso camera agad. Kaya nauubusan sila ng sasabihin. Nagiging paikot-ikot yung mga sinasabi nila at mahaba pero walang laman. Ito yung mga dapat mong gawin. Gumawa ka ng outline. Hindi mo kailangan word by word kung hindi ka pa sanay. Pero kailangan mo ng structure. Example, dapat merong hook, introduction, main points, example, call to action, and summary mo. Structure creates clarity. Aminin natin guys, nakaka-awkward magsalita sa harap ng camera. Feeling mo may mali. Feeling mo pangit mo. Feeling mo hindi ka magaling magsalita. And normal yan. Lahat dumadaan dyan. Ang sikreto, alam mo kung ano? Practice. Mag-record ka. Panoorin mo. I-improve mo. And then, ulit-ulitin mo hanggang sa ma-master mo or makabisado mo. Hindi ka gagaling kung hindi ka magsisimula.
Dapat eye level ang camera. Huwag masyadong mababa. And huwag din masyadong mataas. Gumamit ka ng rule of thirds. Ilagay mo yung sarili mo slightly off-center. Guys, meron naman sa cellphone natin and sa mga camera. Sa cellphone may tinatawag dyan na grid lines. Pwede mong i-activate yun or i-turn on para magkaroon siya ng guhit or grid lines. Yun yung tinatawag na rule of thirds. Nahahati sa tatlong portion yan. Tatlong section vertically and tatlong section horizontally. Yung nasa bandang taas na line, dapat naka-level yan sa mata mo. And then yung mga line vertically, dapat doon ka pumwesto sa bandang gitna. Igitna mo yung sarili mo doon sa isang portion na yun, sa isang line. Okay? And then dapat presentable yung background. Dapat malinis, hindi distracting. At ang pinaka-importante is energy. Kung boring ka magsalita, maboboard din yung mga viewers mo. Pagkatapos mo mag-film is editing naman. Pwede kang gumamit ng mga editing tools gaya ng CapCut, InShot. So marami namang mga free na editing tools na magagamit natin. Mga beginner-friendly na editing tools. Gaya nga na sinabi ko, pwede kang gumamit ng CapCut, InShot, or yung KineMaster ba? KineMaster. Ewan ko guys, hindi ko alam kung anong basa doon. And kung gusto mo naman mag-level up, pwede kang gumamit ng DaVinci Resolve gaya ng ginagamit ko ngayon. And yung iba is advanced gaya ng Premiere Pro. Kung beginner ka, start simple. Cut mo yung mga dead air. Tanggalin mo yung mga unnecessary pauses. Maglagay ka ng konting zoom para sa dynamics. Huwag mo masyadong lagyan ng effects. Content first, effects later. Yung part 7 natin is yung mga dapat mong gawin bago mag-upload. Ito guys, isi-share ko sa inyo. Medyo matagal na rin ako dito sa YouTube. Matagal na akong gumagawa ng video. Nung una, medyo bara-bara pa akong gumawa ng content. Pero ngayon, may mga natutunan ako na mga diskarte. And isi-share ko sa inyo yung workflow ko. So, ang unang ginagawa ko, nag-iisip muna ako ng thumbnail. Nagbe-brainstorming ako kung ano yung thumbnail na gagawin ko. And kapag nakagawa na ako ng thumbnail, doon na pumapasok yung mga idea or yung mga topic na pwede kong itackle according doon sa thumbnail na nagawa ko. Doon na pupasok yung title, yung description, and yung mismong script na gagawin ko. Ito ang marketing ng video mo. Ang thumbnail dapat malinaw. May malalaking text with high contrast. Tapos, dapat may emotion yung muka. And pagdating naman sa title, dapat may curiosity at may keyword. Next is yung mga bagay na dapat mong gawin pagkatapos mong mag-upload. So, may nagawa na akong video nito guys. So, iiwan ko na lang sa description yung link. Okay? So, kung gusto nyo panoorin yung video na yon, uulitin ko nasa description. Anyway, pagkatapos mong mag-upload, huwag mong i-refresh ang analytics kada 5 minuto. Focus ka sa next video. Tatandaan nyo guys, consistency beats perfection. So mga kabady, to summarize yung mga napag-usapan natin, balikan lang natin ano yung mga kailangan para makapag-film ng YouTube video. Unang-una is clarity, camera or kahit cellphone, clear audio, good lighting, script or outline, basic editing, strong thumbnail at title, and consistency. Hindi mo kailangan ng milyon. Hindi mo kailangan maging mayaman. Hindi mo kailangan ng perfect setup. Ang kailangan mo lang is magsimula. Kung naghihintay ka ng sign, eto na yon. Mag-umpisa ka dito. Kung may natutunan ka sa video na to, comment mo sa baba. Magsisimula na ako. Like mo tong video, subscribe, and click the notification bell. At kung gusto mo pa ng iba pang YouTube tips, mag-iiwan ako ng playlist at isang video dyan sa end screen. So, panoorin nyo lang yan pagkatapos ng video na to. So, hanggang dito na lang muna mga kabady. Sana natulungan kayo ng video na to. So, as always, thank you so much and see you sa next video. Ito po si Tricks Buddy PH. Tandaan, daig ng taong matanong, ang taong nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang. Salamat.